Alam mo ba kung gaano ka kaswerte na nakapasok ka sa pamilya namin, Ampon? Pagkapanganak pa lang, sinalubong agad si Isabela ng biyenan niya ng masasakit na salita sa halip na pagbati para sa apo. Sa tabi niya, yakap-yakap ng asawa niya ang baywang ng kabit nito habang iniaabot ang annulment papers. Pirmahan mo yan at umalis ka na bago pa dumating ang mga pinagkakautangan ko. Hindi nila alam na ang babaeng iyon ay tagapagmana pala ng isang malaking korporasyon. At ang dokumentong pinapipirmahan sa kanya ang magiging simula ng pagbagsak ng kanilang mga buhay. Ang kanilang kahihinatnan ay ang pagkawala ng lahat at desperadong pagmamakaawa. Simula ng kwento ngayon. Mag-subscribe at i-like ang aming channel at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para mapuno kayo ng swerte at kalusugan. Pagkatapos ng mahirap na panganganak ng kambal, si Isabela ay nakahiga sa recovery room, bahagya pang gising mula sa anesthesia. Nakasabit sa dextrose, hirap siyang huminga at pinagpapawisan ng malapot. Mabigat ang buong katawan niya at may matinding sakit sa kanyang puson. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo sa direksyon ng mga bassinet. Sa loob ng maliliit na higaan, mahimbing na natutulog ang dalawang sanggol na nababalot ng lampin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang biyenan niyang si Aling Martha. Kasunod niya ang asawa niyang si Marco, na may kasamang babaeng nakabihis ng magara. Buong pagmamalaking pumasok si Marco sa silid, yakap ang baywang ni Clarice. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Aling Martha ang mga bagong silang na apo. Sa halip, lumapit siya sa kama ni Isabela at nagpamaywang. Alam mo ba kung gaano ka kaswerte na nakapasok ka sa pamilya namin, Ampon? Sabi ni Aling Martha na tumatalsik pa ang laway. Inay, masama pa po ang pakiramdam ko. Mahinang sabi ni Isabela. Tumahimik ka, puro ka reklamo, hindi ka na nga nakapagbigay ng anak na lalaki, pabigat ka pa. 2 babae pa ang naging anak mo, ang lakas mo namang gumastos sa ospital. Sabi ni Aling Martha, sabay tabig sa dextrose ni Isabela. Inay, hindi po tama yung sinasabi niyo. Nanginginig na sabi ni Isabela habang hawak ang kumot. Huwag mo akong sasagutin. Sino ka para pagsabihan ako? Ulila kang walang pinanggalingan. Sinwerte ka na nga't pinakasalan ka ng anak ko. Malakas na sigaw ni Aling Martha sa loob ng silid. Lumapit si Clarice sa kama ni Isabela. Tinabig niya ng kanyang maputing kamay ang bassinet. Bahagyang nagulat ang mga sanggol. Ay, ang liliit naman nila. Premature ba? Sabi ni Clarice habang kinukuha ang kanyang smartphone. Oo nga, hindi siguro nag-ingat sa katawan. Pagsang-ayon ni Aling Martha. Kumuha ng litrato si Clarice ng mga sanggol gamit ang flash. Umiyak ang isang sanggol dahil sa matinding liwanag. Hindi man lang kamukha ng tatay nila. Ang ilong, ang mata, pang-aasar ni Clarice. Oo nga, ang gwapo pa naman ng Marco ko. Tapos 2 babae pa, iling ni Aling Martha. Napalunok ng laway si Isabela. Tuyo ang kanyang lalamunan pero hindi siya makahingi ng tubig. Tiningnan lang siya ni Marco na nahihirapan at saka umiling. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Inihagis niya ito sa kama. Pirmahan mo agad yan. Malamig na sabi ni Marco. Ano to? Nanginginig na kinuha ni Isabela ang sobre. Petition for annulment. Annulment petition yan. Hindi mo ba nakikita? Ayusin na natin to bago pa dumating dito ang mga pinagkakautangan ng mga magulang mo, sabi ni Marco. Mga pinagkakautangan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong namatay ang mga magulang mo sa pagtatago sa mga loan shark at sa akin napunta ang utang nila, pang-iinsulto ni Marco. Wala kang makukuhang kahit ano, kaya umalis ka na lang. Malinaw ba? Sa amin ang mga bata. Alam mo ba kung gaano katagal nagtiis si Kuya Marco? Gaano kahirap para sa kanya na makasama ang isang tulad mo? Sabi ni Clarice habang nakatingin ng masama kay Isabela. Huwag kang mag-alala ate. Ako na ang bahala sa mga insurance at trust fund na kinuha ni Kuya para sa mga bata. Aalagaan ko sila at pag-aaralin ng maayos. Nagniningning sa kasakiman ang mga mata ni Clarice. Gaano kalaki ang pera ng mga bata? Tanong ni Aling Martha na kumikinang ang mga mata. Tita,
Mamaya ko na po sasabihin, sabi ni Clarice habang hinihila ang braso ni Aling Martha. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May kung anong mainit na damdamin ang umakyat sa kanyang dibdib. Pilit siyang bumangon. Binuksan niya ang drawer ng bedside table. Kinuha niya ang isang makapal na folder. Mga kopya ito mula sa dashcam ni Marco. May mga litrato ng kotse ni Marco na nakaparada sa isang motel. May CCTV footage din ni Clarice at Marco na pumapasok sa motel. Inihagis ni Isabela ang mga litrato sa mukha ni Marco. Nagsiliparan ang mga puting papel sa sahig. Ano to? Napaatras si Marco. Naku, ano yan? Pinulot ni Aling Martha ang isang litrato sa sahig, namutla ang kanyang mukha. Kuya, ano to? Nag-aalalang tanong ni Clarice. Hindi, gawa-gawa lang yan. Nauutal na sabi ni Marco. Sa labas ng silid, nagbubulungan na ang mga tao. Sumilip ang isang nurse. Pwede po bang hinaan nyo ang boses nyo? Nakakaistorbo po kayo sa ibang pasyente, sabi ng nurse. Kinuha ni Isabela ang isang ballpen mula sa mesa. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang petition for annulment. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa pirmahan. Kinuha niya ang isang maliit na selyo at itinatak ito. Nakatayo lang si Marco na parang tulala. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Inihagis ni Isabela ang dokumento sa dibdib ni Marco. Bumagsak ito sa sahig. Gaya ng gusto mo, umalis na kayo sa harapan ko. Huwag na kayong magpapakita sa akin. Malamig na sabi ni Isabela. Naramdaman ni Clarice na may mali sa takbo ng mga pangyayari. Pero nakahinga siya ng maluwag dahil nakuha na nila ang dokumento. Hinawakan niya ang braso ni Marco. Kuya, umalis na tayo. Masisira lang ang araw natin dito, bulong ni Clarice. Oo, pinulot ni Marco ang dokumento sa sahig. Marco, paano yung mga litrato? Nag-aalalang tanong ni Aling Martha. Inay, mamaya na. Umalis na muna tayo. Hinila ni Clarice ang braso ni Aling Martha. Nagmamadaling lumabas ang tatlo sa silid. Sumara ng malakas ang pinto. Naging tahimik muli ang silid. Kinuha ni Isabela ang kanyang smartphone. Tinawagan niya ang isang numerong naka-standby. Pagkatapos ng isang ring, sinagot agad ang tawag. Attorney Reyes, mahinahong sabi ni Isabela. Yes ma'am, naging maayos po ba? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang annulment petition ay painlang. Ihanda niyo agad ang kaso para sa financial support at damages laban sa asawa kong nangaliwa. Nasa akin na ang lahat ng ebidensya, matatag na sabi ni Isabela. Masusunod po, isasabay na rin po ba natin ang kasong estafa? Tanong ng abogado. Oo, isama mo na ang estafa at ang pagpapalit ng apelyido ng mga bata. At sa akin mapupunta ang full custody, mariing sabi ni Isabela. Sige po, aasikasuhin ko agad. Pagkababa ng tawag, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng naka-corporate attire ang pumasok na may dalang mga paper bag. Ma'am, narito na po ang mga damit ninyo. Magalang na sabi ng sekretarya. Salamat, isinuot ni Isabela ang mamahaling damit na dala ng sekretarya. Inayos niya ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Ang dating maputlang mukha ay nagkaroon na ng buhay. Nakabook na po kayo sa The Peninsula Manila para sa inyong recovery at nakadeploy na rin po ang security team, sabi ng sekretarya habang tinitingnan ang kanyang tablet. Sige, ihanda nyo na ang paglipat ng mga bata, tumango si Isabela. Lumakad siya patungo sa salamin ng nursery, tahimik niyang pinagmasdan ang mga anak. Pinunasan niya ng likod ng kanyang kamay ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Proprotektahan kayo ni Mama. Walang sinumang makakapanakit sa inyo. Dahan-dahang inilapat ni Isabela ang kanyang kamay sa salamin. Sa hallway, nakahilera ang mga security guard na nakaitim na suit. Paglabas ni Isabela, sabay-sabay silang yumuko. Good morning, ma'am. Sabay-sabay na bati ng mga security guard. May determinasyon sa kanyang mukha. Naglakad si Isabela sa hallway. Malamig na tumataginting ang tunog ng kanyang mga takong. Makalipas ang 2 linggo, si Isabela ay mabilis na nagpapagaling sa isang penthouse suite sa The Peninsula Manila, isang lugar na imposibleng mabook ng ordinaryong tao, kasama ang isang dedicated medical team. Mula sa malaking bintana, tanaw ang buong Makati skyline. Ang mga staff ay lubos na nag-aalaga kay Isabela. Nang hapong iyon, dumalaw si Don Alejandro Aguilar, ang chairman ng Aguilar Holdings.
Pumasok siya sa penthouse suite. Itay, tumayo si Isabela mula sa sofa para bumati. Maupo ka lang. Mas mahalaga ang pagpapagaling mo, sabi ni Don Alejandro. Okay na po ako. Malaki na ang igininhawa ko, nakangiting sabi ni Isabela. Lumakad si Don Alejandro patungo sa nursery at tiningnan ang kambal sa likod ng salamin. Ang gaganda ng mga apo ko. Kamukhang kamukha mo noong bata ka, ngumiti si Don Alejandro. Itay, patawad po sa lahat ng alalang na idulot ko, yumuko si Isabela. Ano ka ba? Simula pa lang nang sabihin mong gusto mong maranasan ang buhay ng isang ordinaryong tao, handa na ako. Pero ang tumagal ka ng 3 taon, kahanga-hanga yon, sabi ni Don Alejandro habang binubuksan ang kanyang briefcase. Marami kang pinagdaanan sa simpleng buhay mo. Oras na para bumalik ka sa pamamahala. Inabot ni Don Alejandro ang mga dokumento ng share transfer kay Isabela. 30% ng shares ng Aguilar Prime, isa sa ating mga subsidiary. Gawin mo na ang matagal mo ng gustong baby products business. Tinapik ni Don Alejandro ang balikat ni Isabela. Samantala, sa isang masikip na apartment, si Marco at Aling Martha ay nag-iihaw ng liempo sa ibabaw ng diaryo. Makapal ang usok sa loob. Ma, tingnan mo to. Walang nakuha si Isabela, sabi ni Marco, habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Siyempre, ampun lang yon. Ano bang aasahan mo? Tayo ang bumuhay sa kanya, sabi ni Aling Martha habang ngumunguya. Cheers! Sa wakas, nawala na rin ang pabigat na yon. Itinaas ni Marco ang kanyang baso ng emperador. Cheers! Nakipagtagay si Aling Martha. Biglang lumabas si Clarice mula sa kwarto. Tinakpan niya ang kanyang ilong at sumimangot. Marco, ang baho naman. Nasusuka ako sa amoy. Inis na sabi ni Clarice. Sorry mahal, tatapusin ko na to. Nakangiting sabi ni Marco. Pumasok si Clarice sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Marco, kailan mo makukuha yung lupa na nakapangalan kay Isabela? Kailangan mailipat na yon sa pangalan ko. Malapit na. Maghintay ka lang. Malakas na sagot ni Marco. Ang sungit naman ng babaeng yan, sabi ni Aling Martha. Okay lang yan ma, ganyan lang talaga si Clarice, sabi ni Marco habang binabaligtad ang liempo. Kinabukasan, pumasok si Marco sa opisina gaya ng dati. Pagbukas niya ng pinto, 3 staff mula sa internal audit team ang nakatayo sa harap ng kanyang desk. Mr. Marco Villanueva, tama po ba? Malamig na tanong ng audit head. Opo, bakit po? Nagtatakang tanong ni Marco. Iniimbestigahan po kayo para sa kasong malversation at estafa. Sumama po kayo sa amin. Inihagis ng audit head ang isang folder sa harap ni Marco. Malversation? Kailan ako nagnakaw? Pasigaw na sabi ni Marco. Biglang nagsalita si Romy, isang junior staff na madalas niyang maliitin. Sir Marco, alam na po ng lahat ang tungkol sa mga ghost supplier at kickback nyo. Ako po ang nagbigay ng lahat ng ebidensya, sabi ni Romy. Ano? Sino ka para nagngangalit na sabi ni Marco? Pumasok ang kanilang department head. Malamig siyang tiningnan. Marco, ngayong wala na ang backer mong pamilya ng asawa mo, lumabas ang tunay mong kulay, wala kang kwenta. Kahihiyan ka sa kumpanya, kinuha ng department head ang gunting at ginupit ang ID ni Marco. Tanggal ka na. Kunin mo na ang gamit mo at umalis. Sir, sandali lang po. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Marco. Security, ilabas nyo yan. Hinawakan ng 2 security guard ang mga braso ni Marco. Kinaladkad siya palabas ng lobby. Narinig nyo ba? Tanggal na si Marco. Expected ko na. Wala namang alam. Mayabang lang dahil sa asawa. Nagbulungan ang mga katrabaho niya. Naglakad si Marco palabas ng gusali, litong-lito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natanggal. Umuwi si Marco. Inilagay niya ang password sa digital lock. Beep beep beep, error. Bakit ayaw bumukas? Sinubukan niyang muli. Ayaw pa rin. Kinatok niya ng malakas ang pinto. Ma, buksan mo yung pinto. Walang sumasagot. Tiningnan niyang mabuti ang pinto. May nakadikit na puting papel. Corporate Housing Eviction Notice. Corporate Housing? Ano to? Binasa ni Marco ang papel.
Nakasaad doon na ang unit ay pag-aari ng isang subsidiary ng Aguilar Holdings at dahil hindi na siya empleyado, kailangan na nilang umalis agad. Hindi ba't pera ni Isabela ang pinambili nito? Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Pagkaraan ng isang oras, dumating si Aling Martha galing palengke. Nakita niya si Marco na nakaupo sa labas ng pinto. "Marco, bakit ka nandyan?" "Ma, ayaw bumukas ng pinto. At tingnan mo to." Ibinigay ni Marco ang eviction notice. Namutla si Aling Martha. "Ano to? Pera ko ang pinambili ng bahay na to." "Hindi, ma." Mukhang nakapangalan kay Isabela. "Naloko tayo." Napasabunot si Marco sa kanyang buhok. "Saan tayo pupunta ngayon? Tawagan mo siya." Kinuha ni Aling Martha ang kanyang cellphone at tinawagan si Isabela. "The number you have dialed is currently unavailable." "Sagutin mo, babae. Sagutin mo." Paulit-ulit na tumawag si Aling Martha, pero walang sumasagot. "Ma, alamin natin kung saang postpartum care center siya. Puntahan natin," sabi ni Marco. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Aling Martha ang address ng The Peninsula, Manila. Tumatakbo siyang sumisigaw sa entrance. "Isabela Aguilar, lumabas ka diyan, sinira mo ang buhay ng anak ko." Sinisipa niya ang pinto. Lumabas ang dalawang security guard. "Anong ginagawa niyo dito?" Hinarang nila si Aling Martha. "Tabi, kakausapin ko ang manugang ko." Tinulak niya ang mga guard. Binuhat ng mga guard si Aling Martha na parang sako at inihagis sa labas. "Aray!" Napasigaw si Aling Martha. "May restraining order po kayo. Sa susunod na bumalik kayo, tatawag na kami ng pulis." Malamig na sabi ng guard. Samantala, si Clarice naman ay sinesearch ang pangalan ni Marco sa internet. Lumabas ang balita tungkol sa pagkatanggal niya at ang kaso ng malversation. "Walang hiya, wala na palang pera to." Nanigas ang mukha ni Clarice. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. "Mahal, andito na ko." "Marco, tanggal ka na pala sa trabaho? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Clarice. "Sorry. Hindi lang pagkakaunawaan yon, maaayos din. Maghintay ka lang." Sinubukang hawakan ni Marco ang kamay ni Clarice. Tinabig niya ito. "Marco, doon muna ako sa kondo ko. Masyadong masikip at nakakasulasok dito," sabi ni Clarice habang nag-iimpake. "Mahal, dito ka lang. Gagawa ako ng paraan." Pagmamakaawa ni Marco. Biglang napahawak si Clarice sa tiyan niya at napaupo sa sahig. "Aray, ang sakit ng tiyan ko. Baka makunan ako." Umarte si Clarice. "Mahal, dalhin kita sa ospital." Huwag mo kong hawakan. Gusto kong mapag-isa." Pumasok si Clarice sa kwarto at nilak ang pinto. Naiwan si Marco na tulala. Makalipas ang isang buwan, si Marco at Aling Martha ay nasa isang sauna, nag-iinuman ng iisang baso ng sagot gulaman at nagsisisihan. "Kasalanan mo to. Hindi mo inalagaan ng maayos ang babaeng yon." "Ampun lang pala, saan nanggaling ang pera niya?" sigaw ni Aling Martha. "Kung naging mabuti ka lang sana kay Isabela, hindi sana tayo ganito. Lagi mo siyang inaaway," sagot ni Marco. "Sinusumbatan mo ba ako?" Sinunggaban ni Aling Martha ang kwelyo ni Marco. "Hoy, kayong dalawa, tumahimik nga kayo." "Sauna to, hindi palengke," sigaw ng isang lalaking natutulog sa tabi nila. Natahimik sila. Naalala ni Marco si Clarice. Dahil paubos na ang pera niya, tinawagan niya ito. Paulit-ulit siyang tumawag pero hindi niya ito makontak. "Ma, hindi ko matawagan si Clarice. Sabi niya may apartment siya sa BGC. Puntahan natin." "Oo nga. Buntis siya sa apo natin, kailangan nating makakuha ng pera." Pumunta sila sa address na sinabi ni Clarice. Nag-doorbell si Marco pero walang sumasagot. "Tanungin natin sa admin." Bumaba sila. "Excuse me po, si Miss Clarice po ng Unit 305. Pwede po bang pagbuksan?" Pakiusap ni Marco. "Guarantor po ba kayo?" tanong ng staff. "Opo, asawa niya po ako." Nagsinungaling si Marco. "Sandali lang po." Kinuha ng staff ang master key at sinamahan sila sa Unit 305. Pagbukas ng pinto, walang laman ang apartment. "Ano to?" Luminga-linga si Marco. Sa sahig, may nakakalat na peking baby bump at mga peking ultrasound picture. "Ano to?" Pinulot ni Aling Martha ang peking tiyan. Biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking siga.
Hoy, ikaw si Marco Villanueva, di ba? Sinunggaba ng lider ang kwelyo ni Marco. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Marco. Nakalagay ang pangalan mo bilang guarantor ni Clarice. Nandito kami para maningil. Inilabas ng lalaki ang isang kasulatan mula sa kanyang bulsa. Guarantor? Kailan ako pumirma? Nandito ang pirma mo. 3 milyong piso yan, bayaran mo na. Wala po akong pera. Nasa kanya po, di ba? Napaatras si Marco. Tumawa ang isa sa mga goons. Naniwala yon sa tsismis na mayaman ang pamilya ng asawa mo kaya sinubukan kang perahan. Peking buntis din yon, sinipa ng lalaki ang peking tiyan sa sahig. Ano? Peking buntis? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bobo, scammer yon, professional. Naloko ka lang, pangaasar ng lalaki. Naloko ako ni Clarice? Napaupo si Marco sa sahig. Wala kaming pakialam. Kailangan naming makuha ang pera. Kung wala kang pera, katawan mo ang kapalit. Binali ng lalaki ang kanyang mga daliri. Parang awa nyo na. Wala po kaming pera, yumakap si Aling Martha sa binti ng lalaki. Alice, matanda, tinulak niya si Aling Martha. Tumama ito sa pader at bumagsak. Bumubula ang bibig at nangisay. Inay! Inay! Niyugyug ni Marco si Aling Martha. Kunin niyo ang wallet at relo ng isang yan. Kinuha ng mga goons ang gamit ni Marco. 1 linggo. Kapag wala pa ang pera, bali ang mga buto mo, sinampal ng lalaki si Marco at umalis. Samantala, sa isang malaking LED billboard sa EDSA, ipinapalabas ang launch ng bagong baby brand ng Aguilar Holdings. Si Isabela, nakasuot ng corporate attire, ay kumpiyansang nagbibigay ng interview. Ang Twin Star ay isang brand na inuuna ang kalusugan at kaligtasan ng mga bata, nakangiting sabi ni Isabela sa kamera. Pakikinggan namin ang tunay na boses ng mga ina. Lumabas sa screen ang pangalan ni Isabela kasama ang titulong CEO, Aguilar Prime. Sa isang TV sa sauna, napanood ni Aling Martha ang eksenang iyon at nagkamalay. Si Isabela yon? Yung manugang natin? Itinuro ni Aling Martha ang TV. Ma, tumahimik ka. Nakatingin ang mga tao, saway ni Marco. Dapat pala inalagaan ko siya. Pera ko na sana yon lahat. Hinampas ni Aling Martha ang sahig at umiyak. Lola, bawal po dito yan. Lumabas na po kayo. Ano? Nagbayad kami. Ibabalik po namin ang bayad nyo. Nakakaistorbo na po kayo. Pinalayas sila sa sauna. Pumunta si Marco sa harap ng opisina ni Isabela. Sinubukan niyang pumasok sa lobby. May appointment po ba kayo? Hinarang siya ng guard. Kakausapin ko lang po ang CEO. Nauutal na sabi ni Marco. May appointment po ba kayo? Wala po, pero... Dati niya po akong asawa. Dating asawa? Sandali lang po. Tinawagan ng guard ang security team. Bumaba ang 2 guard. Mr. Marco Villanueva, nasa band list po kayo? Lumabas na po kayo? Sandali lang, kakausapin ko lang si Isabela. Parang awa nyo na. Nagpumiglas si Marco. Kinaladkad siya palabas at inihagis sa kalsada. Sa susunod na bumalik kayo, tatawag na kami ng pulis, babala ng guard. Nagsimulang umulan. Naglakad si Marco sa ulan. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang salamin. Magulo ang buhok, lukot ang damit, mukha siyang pulubi. Tinitigan niya ang kanyang mukha. Kasalanan to ni Isabela. Kasalanan niya lahat, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Marco. Ang pagsisisi ay napalitan ng galit. Pumasok siya sa isang 7-Eleven at bumili ng isang bote ng Red Horse. Umupo siya sa bangketa at ininom ito. Wala akong mga magulang, kaya pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Naalala niya ang sinabi ni Isabela noon. Sinungaling. Sinungaling siya. Niloko niya ko, ibinagsak ni Marco ang bote. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinearch ang mga article tungkol kay Isabela. Puro balita tungkol sa pagiging tagapagmana niya ng Aguilar Holdings. Nagsimula siyang mag-post ng masasakit na komento. Hindi alam ng mga mayayaman ang hirap ng buhay. Niloko niya ang asawa niya tapos nagpapanggap na biktima. Mabilis na nag-type si Marco. Tingnan mo lang. Kukunin ko sa'yo ang pinakamahalaga sa'yo. Nanlilisik ang mga mata ni Marco habang bumubulong. Sa isang madilim na eskinita, puno ng galit ang mukha ni Marco.
6 na buwan ang lumipas, si Isabela ay matagumpay bilang CEO ng eco-friendly baby brand na Twin Star. Ngunit pag-uwi, pagod na pagod siya sa pag-aalaga sa kambal. Isang gabi, pinapakain ni Isabela ng baby food ang panganay niya, carrots at squash puree. "Halika na Mia, isang subo na lang," inilapit ni Isabela ang kutsara. Umiling si Mia. "Masarap to." Si Mama ang gumawa, muling inalok ni Isabela ang kutsara. Napilitang sumubo si Mia. Biglang namula ang mukha ni Mia. "Mia, okay ka lang?" Binuhat ni Isabela si Mia. Nagkaroon ng mga pantal ang buong katawan ni Mia. Hirap siyang huminga. "Mia! Mia!" Niyugyog ni Isabela si Mia. Hirap na huminga si Mia at naging asul ang mga labi. Binuhat ni Isabela si Mia at tumakbo palabas ng bahay, hindi man lang nakapagsapatos. Walang oras maghintay ng elevator kaya naghagdan siya. "Taxi! Taxi!" Sumigaw si Isabela sa kalsada. Isang taxi ang huminto. Sa pinakamalapit na emergency room, dali, nanginginig ang boses ni Isabela. Mabilis na nagmaneho ang taxi driver. Pagdating sa ER, tumakbo si Isabela sa reception. "Yung anak ko, hindi makahinga!" Umiiyak na sabi ni Isabela. Tiningnan ng nurse si Mia at nanigas. "Doc, emergency!" Tumakbo ang on-duty na doktor. Inihiga si Mia sa kama at nilagyan ng oxygen mask. Namamaga ang daanan ng hangin. Bigyan ng epinephrine, utos ng doktor. Naghanda ng injection ang nurse. Ininject ng doktor ang braso ni Mia. Nakatingin lang si Isabela mula sa malayo, nanginginig. "Diyos ko, iligtas niyo po siya," bulong ni Isabela. Makalipas ang ilang minuto, naging stable ang paghinga ni Mia. Nawala rin ang pamumula sa mukha niya. Lumapit ang doktor kay Isabela, tinanggal niya ang kanyang mask. "Isabela? Isabela Aguilar, ikaw ba yan?" Gulat na tanong ng doktor. Tiningnan ni Isabela ang doktor at nanlaki ang mga mata. "Kuya Leo?" Nanginginig na sabi ni Isabela. "Si Leo pala, ang senior niya sa college org." "Oo, ako nga. Sino ang batang to?" Tanong ni Leo. "Anak ko po. Ang panganay sa kambal." "Ganoon ba? Stable na siya." "Huwag kang mag-alala," tinapik ni Leo ang balikat ni Isabela. "Kuya, salamat. Maraming salamat," umiiyak na sabi ni Isabela. Dinala ni Leo si Isabela sa waiting area. "Huminahon ka. Uminom ka muna ng tubig." Inabutan siya ni Leo ng isang basong tubig. "Kuya, bakit po siya nagkaganon?" "Anaphylactic shock yan. Malalang allergic reaction. Anong pinakain mo?" "Carrots at squash. Tapos konting-konting peanut powder." "Peanut. Yun. May matinding allergy si Mia sa nuts," sabi ni Leo. "Allergy sa nuts? Hindi ko alam." Tinakpan ni Isabela ang kanyang mukha. "Hindi mo malalaman kapag sanggol pa. Madalas lumalabas kapag nagsimula na silang kumain ng solid food." "Hindi mo kasalanan." Pag-aalo ni Leo. "Ano pong dapat kong gawin?" "Huwag mo siyang pakakainin ng kahit anong may nuts. Kahit konti, mapapahamak siya," seryosong sabi ni Leo. "Yung isa po, okay lang kaya?" "Madalas, pareho ang kondisyon ng kambal. Kailangan din siyang matest." "Kuya, pwede po bang ikaw na ang maging doktor nila?" "Oo naman, ako na ang bahala sa kanila," nakangiting sabi ni Leo. "Salamat kuya, maraming salamat." Makalipas ang isang linggo, nakalabas na si Mia. Nag-dinner sila ni Leo. "Kuya, kumusta ka na?" "Naging pediatrician ako." "Nakita mo naman," nakangiting sabi ni Leo. "Pangarap mo yan noon, di ba?" "Natupad mo na," ngumiti si Isabela. "Nabalitaan kong nag-asawa ka na. Nasaan ang asawa mo?" tanong ni Leo. Nanigas ang mukha ni Isabela. "Nag-anul na kami. Last year pa." "Sorry. Hindi ko dapat tinanong." "Okay lang, mas mabuti na ngayon." "Mahirap yan. Mag-isa kang nag-aalaga ng 2 bata habang nagtatrabaho. Mas panatag ako ngayon na ikaw na ang doktor nila," sabi ni Isabela. "Isabela, gusto mo bang maging medical consultant ng Twin Star?" Alok ni Leo. "Talaga kuya? Kung papayag ka, malaking tulong yon." Samantala, si Marco ay naging construction worker. "Hoy, bilisan mo dyan!" sigaw ng foreman. "Opo," sagot ni Marco. Tulo ang pawis. Oras ng tanghalian. "Tingnan niyo to."
May balita tungkol sa mayamang babae, sabi ng isang trabahador. Ipinakita niya ang litrato ni na Isabela at Leo na masayang nag-uusap sa opisina ng Twin Star. Ang bilis naman niyang makahanap ng kapalit. Swerte, sabi ng isa. Nakita ni Marco ang litrato at ibinagsak ang kanyang pagkain. Bakit? Anong problema? Wala po, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Marco. Pumunta siya sa banyo at tiningnan ulit ang litrato. Kaya pala niya ako iniwan. May kabit siya habang kasal pa kami, bulong ni Marco. Kasalanan to ni Isabela, siya ang nagtaksil. Puno ng kabaliwan ang mga mata ni Marco. Umuwi siya sa isang inaamag na basement. Nagluluto ng instant noodles si Aling Martha. Ma, kaya niya ako iniwan? Kasi may kabit siya. Ano? May kabit siya? Oo. Nakita ko. Magkayakap sila at nagtatawanan. Nagsinungaling si Marco. Walang hiya. Matapos sirain ang pamilya natin, nangabit pa. Ma, paano kung gamitin natin ang mga bata para makakuha ng pera? Bulong ni Marco. Magandang ideya? Kadugo niya yon. Walang siyang magagawa. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Isabela sa laboratorio ni Leo. Nag-uusap sila tungkol sa mga sangkap ng produkto. Okay lang ba to sa mga bagong silang? Oo, pero itong preservative, tanggalin na natin. Inabot sila ng gabi. Nakatulog si Isabela sa mesa. Hinubad ni Leo ang kanyang lab gown at ikinumot sa kanya. Kawawa ka naman, bulong ni Leo. Sa labas, may nanonood sa kanila. Si Marco. Tingnan nyo lang, ganti ako sa inyo. May kinuha siyang business card mula sa bulsa. Isang errand service. Makalipas ang isang taon, sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, ginanap ang Woman Entrepreneur of the Year Awards. Ang awardee ay si Miss Isabela Aguilar, CEO ng Twin Star. Nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Isabela sa entablado, nakasuot ng eleganteng damit. Salamat po. Maraming tao ang tumulong sa akin para marating to, sabi ni Isabela. Iniaalay ko ang award na to sa dalawa kong anak. Dahil sa inyo, hindi ako sumuko. Nangingilid ang kanyang luha. Mula sa audience, si Leo ay nag-thumbs up. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang party. Lumapit si Leo kay Isabela, may dalang isang rosas. Isabela, congrats. Salamat kuya. Lumuhod si Leo. May kinuha siyang maliit na kahon. Isabela, will you marry me? Binuksan niya ang kahon. Isang diamond ring. Napaiyak si Isabela. Kuya, proprotektahan kita at ang mga bata habang buhay. Papasayahin kita. Oo. Papakasalan kita. Isinuot ni Leo ang singsing sa daliri ni Isabela. Tumayo siya at niyakap ito. Nagpalakpakan ang mga tao. Napanood ni Marco ang lahat sa TV sa kanyang maliit na kwarto sa isang boarding house. Puno ng galit, ibinato niya ang bote ng alak sa TV. Walang hiya. Pumasok si Aling Martha. Anong nangyari? Ma, nakita mo? Magpapakasal na siya. Ano? Ang bilis naman. Kumuha si Aling Martha ng mga lukot na pera. Marco, ito ang naipon ko. Gamitin mo to para kunin ang mga bata. Kadugo niya yon. Magbabayad yon. Pero, anong pero? Gusto mo bang mamatay tayong ganito? Sinira niya ang buhay natin. Sige ma, ako na ang bahala. Kinabukasan, bumili si Marco ng disposable na cellphone at nirentahan ang isang van. Ilang araw niyang minanmanan ang daycare ng kambal. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Pinag-aralan niya ang schedule. 10:30 a.m., outdoor activity. Bumili siya ng mga laruan para akitin ang mga bata, pati na rin duct tape at cable ties. Isang weekend, nagpaplano sina Isabela at Leo ng camping. Camping tayo sa susunod na linggo, sabi ni Leo. Sige, magugustuhan yan ng mga bata. Pero nang gabing iyon, hindi mapakali si Isabela. May masama siyang kutob. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, niyakap niya ng matagal ang mga anak. Mia, Maya, susunduin kayo ni Mama ng maaga, ha? Promise, Mama? Promise. Dumating si Leo. Isabela, sabay na tayo. Sa daan, napansin ni Leo ang isang itim na van sa rearview mirror pero hindi niya pinansin. Bakit parang pagod ka? Okay lang ako. Hinatid ni Leo si Isabela at dumiretso sa ospital.
Sa isang eskinita malapit sa daycare, naghihintay si Marco sa loob ng van. Oras na, bulong niya. Something AM, lumabas ang mga bata kasama ang kanilang guro. Ngayon na, inapakan ni Marco ang accelerator. Ilang araw pagkatapos, naghagis si Marco ng smoke bomb sa hardin ng daycare. Sunog, nagsigawan ng mga tao, naglabasan ng mga guro. Mga bata, labas. Nag-iyakan ng mga bata at nagkahiwa-hiwalay. Sa gitna ng gulo, lumapit si Marco sa kambal. Binuhat niya sila. Umiyak ng malakas sina Mia at Maya. Tumakbo si Marco papunta sa van. Tumahimik kayo. Hinabol sila ng guro. Ibaba mo sila. Pero mabilis na umalis ang van. Kinuhanan ng guro ng litrato ang plaka. Tinawagan ng principal si Isabela. Nasa board meeting siya. Paulit-ulit na tumunog ang telepono niya. Lumabas siya. Hello? Ma'am, si Mia at Maya? Kinidnap? Namutla si Isabela. Ano? May nagpasabog ng smoke bomb at kinuha ang mga bata. Nakareport na po sa pulis. Napahawak si Isabela sa pader. Tinawagan niya si Leo. Leo, ang mga bata. Kinidnap. Ano? Nasaan ka? Papunta na ko. Sa loob ng van, iyak ng iyak ang mga bata. Mama, nakakatakot. Tumahimik kayo. Kumuha si Marco ng tinapay na may peanut butter at ipinasubo sa kanila. Kainin niyo yan. Napilitang kumain ang mga bata. Makalipas ang ilang minuto, namula sila. Nag-ubo si Mia. Namaga ang kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Naging asul ang kanilang mga labi. Huminto si Marco. Tumunog ang disposable phone niya. Si Isabela. Naririnig mo ba sila? Maghanda ka ng 10 milyong piso. Kapag tumawag ka ng pulis, patay sila. Parang awa mo na, huwag mo silang sasaktan. Ibibigay ko ang pera. Narinig ni Leo ang paghinga ng mga bata sa speakerphone. Anong pinakain mo sa kanila? Inagaw ni Leo ang telepono. Sino ka? May allergy sila. Kung hindi mo sila dadalhin sa ospital ngayon, mamamatay sila. Gusto mo bang maging mamamatay tao? Huwag mo kong lokohin. Pinakain mo sila ng tinapay, di ba? May maniyan. Tumawag ka ng 911. 10 minuto lang? Mamamatay sila. Pinatay ni Marco ang tawag. Pero nakita niya sa salamin na kritikal na ang kondisyon ng mga bata. Hindi totoo. Bulong niya. Tumawag si Leo sa pulis. Paki-analyze ang background noise ng tawag. Urgent. May tunog po ng makina at tren, sabi ng analyst. Sa may PNR station sa may Paco, may mga pabrika doon. Positive. Signal detected sa Paco area. Deploy all units. Sumakay sina Isabela at Leo sa police car. Leo, okay lang kaya sila? Oo. Maliligtas natin sila. Pero alam ni Leo na paubos na ang oras. Sa isang bodega, inilapag ni Marco ang mga bata. Gising! Kailangan yung umiyak pagdating ng nanay nyo, pero hindi sila gumagalaw. Gising! Nagpanik si Marco. Hindi pwede. Napasigaw siya. Pagkaraan ng 30 minuto, sa isang madilim at maulang lugar, dumating ang mga pulis. Pinalibutan nila ang bodega. Marco Villanueva! Lumabas ka na! Huwag kayong lalapit! Papatayin ko sila. Lumabas si Isabela na may dalang bag ng pera. Nandito na ang pera. Pakawalan mo na sila. Inihagis ni Isabela ang bag. Tumakbo si Marco papunta dito. Biglang sumulpot si Leo mula sa bintana at dinamba si Marco. Pumasok ang SWAT team. Huwag kang kikilos. Naglabas ng patalim si Marco. Umalis kayo! Sinuntok ni Leo si Marco. Wala kang karapatan. Inawat si Leo ng mga pulis. Gumapang si Isabela papunta sa mga anak. Mia! Maya! Umiyak siya. Kinuha niya ang dala niyang EpiPen at ininject sa hita ni Mia at pagkatapos kay Maya, ilang sandali ng katahimikan. Biglang huminga ng malalim si Mia at umiyak. Sumunod si Maya. Napaupo si Isabela at niyakap sila. Buhay sila. Umiyak si Leo at niyakap din sila. Dinala ng mga pulis si Marco. Anak ko sila. Dinidisiplina ko lang. Child abuse, kidnapping at attempted murder. 20 taon ka sa kulungan. Hindi. Anak ko sila. Anong klaseng ama ang lalasunin ang sariling anak? Isinara ng pulis ang pinto.
Kinabukasan, laman ng balita ang krimen ni Marco, pati ang audio recording ni Aling Martha na inuutusan si Marco na kidnapin ang mga bata ay inilabas. Nagalit ang publiko. Pinuntahan ng mga tao ang tinitirhan ni Aling Martha. "Lumabas ka, bruha!" Binato nila ng itlog ang bahay. Pinalayas siya ng may-ari. Namalimos siya sa lansangan pero walang pumansin sa kanya. Sa kulungan, binubuli si Marco. Gabi-gabi, naririnig niya ang iyak ng mga bata sa kanyang isip. Tama na! Sa ospital, hawak ni Isabela ang kamay ng mga anak. Tapos na ang lahat. Sabi ni Leo, "Salamat Leo, iniligtas mo kami, pamilya na tayo." Nagising si Mia. "Mama, nandito si Mama. Natakot po ako." "Hindi ka na dapat matakot. Proprotektahan ka namin ni Papa." Ngumiti si Leo at hinaplos ang buhok ni Maya. "Pamilya na tayo, habang buhay." Tumila ang ulan sa labas. Makalipas ang 2 taon, sa isang parke sa BGC, idinaos ang isang charity event ng Twin Star para sa mga single-parent families. Sa isang malaking screen, ipinapalabas ang balita tungkol sa tagumpay ng Twin Star sa Europa. Umakyat si Isabela sa entablado. "Alam ko po kung gaano kahirap mag-isang magpalaki ng anak," sabi niya. Kaya naman, ang Twin Star ay magtatayo ng isang scholarship fund para sa mga anak ng single parents. Lahat ng malilikom natin ngayon ay mapupunta doon. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa isang kulungan, binisita ni Aling Martha si Marco. "Marco, anak." Hindi siya pinansin ni Marco. "Marco, padalhan mo naman ako ng pera. Nagugutom ako." Humarap si Marco. "Sinira niyo ang buhay ko, inay. Kayo ang nagsabi na kidnapin ko ang mga bata." "Ano? Hindi ko na kayo ina." Tumayo si Marco at umalis. Umiyak si Aling Martha. Sa labas, pinagtitinginan siya ng mga tao. Namalimos siya pero walang pumansin. Sa kanyang selda, naalala ni Marco ang mga panahong ipinagluluto siya ni Isabela. "Marco, paborito mo, sinigang." Naalala niya ang laging nakangiting mukha ni Isabela. "Sorry, Isabela. Sorry," bulong niya. Walang nakarinig. Sa parke, masayang naglalaro sina Mia at Maya. "Papa!" Binuhat sila ni Leo. Inabutan ni Leo ng kape si Isabela. "Salamat, mahal." Pinunasan ni Leo ang pawis sa noo ni Isabela. "Ang galing mo kanina. Dahil nandyan ka, dumating ang dati niyang sekretarya na ngayon ay COO na." "Ma'am, naka-raise po tayo ng 150 million pesos. "Talaga?" "Opo. Kasama na ang mga corporate donation." Tumingala si Isabela sa langit. Naalala niya ang lahat ng paghihirap pero iyon ang nagpatatag sa kanya. "Habang buhay na tayong ganito, ha?" sabi ni Leo. "Oo, habang buhay." Nakakita si Mia ng isang 4-leaf clover. "Mama, gift." "Wow, 4-leaf clover. Swerte to. Swerte ka na, Mama, kasi nandito kami ni Papa," sabi ni Maya. "Oo nga, ako na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo." Niyakap ni Isabela ang 2 anak. Niyakap din sila ni Leo. Ang tunay na paghihiganti ay ang maging masaya sa paraang hindi nila kayang abutin, bulong ni Isabela. "At napatunayan natin yan," sagot ni Leo. Papalubog na ang araw. Naglalakad ang 4, magkahawak kamay, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ang tunay na paghihiganti ni Isabela ay hindi ang kanilang pagbagsak, kundi ang kanyang sariling kaligayahan na hinding-hindi nila makakamit.